Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa dinami-dami ng mga batas sa Lumang Tipan, ito ay sadyang pinaikli sa pamagitan ni Moises at siya'y nakabuo ng 10 mahalagang utos sa mula sa Diyos. At ang 10 utos na ito ay parabagang mga krus na nakapasan sa atin na kinakailangan nating sundin upang tayo may kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Pero habang ginagawa natin ito, lalo nating napapaigting ang ating pagmamahalan bilang magkakapatid. Habang sinusunod natin ang mga batas na ito, binibigyan natin karangalan ng Panginoon. Kaya nga nung dumating si Jesus sa Bagong Tipan, hindi ba't ang 10 utos na ito ay lalo pa niyang pinaikli sa 2 pangunahing batas? Ang mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat at ang ikalaway katulad niyon. Ang mahalin mo ang kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mahirap bang matandaan ang mga batas na ito? Mukhang madaling gawin pero napakahirap isabuhay ang 2 mahalagang batas na ito. At kinakailangan tayong magpasan araw-araw ng ating mga sariling krus upang mapatunayan na tayo ay sumusunod kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga alagad, marami sa kanyang mga tagasunod ang nais na makakita lamang ng kanyang mga himala, nais makatanggap ng mga ibayong mga biyaya sa Panginoon. Ngunit ang tunay na pagsunod sa kanya ay sabi niya, kung ibig ninumang sumunod sa akin, unang-una, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Hindi ba't malinaw sa mga batas, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Pero ika nga ng ating Panginoon, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Unahin mo ang kapakanan ng iba. Kung nais natin paikliin pa itong batas na ito, sasabihin natin, ako huli. Ako ang huling sasakay, ako ang huling uupo, ako ang huling kakain, una na sila, una na kayo. Ibig sabihin, una akong maglilingkod sa inyo, ako ang huli. Kung minsan, ang katotohanan sa ating buhay, nag-uunahan tayo, nagkukumahog tayo sa upuan, nag-uunahan tayo sa pagkain, ako dapat ang mauna bago sila. Ito ba
ang tunay na pagsunod sa ating mahal na Pong Hesus Nazareno? Napatunayan nyo na ba na tayo ay tunay na deboto ng mahal na Poon? Kailan kayo nagsabi ng ako huli? Lilimutin ko anuman ang ukol sa aking sarili, mapagbigyan lamang aking kapwa upang masunod ang batas, mamahalin ko ang Diyos na higit sa lahat, at ibigin ko ang aking kapwa katulad ng pag-ibig ko sa aking sarili. Hindi sinabi ni Jesus na mamahalin ko ang aking sarili at pagkatapos ay yung aking kapwa. Mali po yun. At yan ay pinatunayan ng ating mahal na Pong Hesus Nazareno kung paano niya nilimot ang kanyang pagka-Diyos alang-alang sa atin. Nilimot niya ang ukol sa kanyang sarili, ang para sa kanyang sariling buhay, ipinagkaloob pa sa atin, bagamat hindi naman tayo karapat-dapat. Isa pa lamang yon. Sinabi pa niya, pasanin ang kanyang krus. Minamahal ko mga kapatid, tayong mga Kristiyano sa bisa ng ating binyag, sinimulan tayong ariin ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng krus. Kaya nga kapag ikaw ay nagdarasal, sinisimulan mo sa tanda ng krus upang lagi nating maalaala na ang krus ang siyang tanda ng ating kaligtasan, ang tanda ng ating pananampalataya, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, bilang isang deboto ng mahal na Poon, hindi tayo tatantanan at lulubayan ng krus. Kahit ang sino mang tumatalikod, umiiwas, bumibitaw sa kanyang sariling krus, hindi tunay na alagad ni Kristo Jesus. Marami sa atin o ang ilan sa atin, pilit na iniiwasan ng kanyang krus. Pilit na tinatalikuran, binibitawan ng kanyang sariling krus. Paano tayo makararating sa tugatog ng tagumpay kung bibitawan mo ang krus mo ngayon? Hindi ba't ang krus ang siyang gagamitin natin pantawid sa kabila upang makatawid tayo sa kaganapan ng buhay, sa tagumpay ng ating pananampalataya? Pero tanungin natin ang ating sarili ngayon, minamahal ko mga kadeboto. Ano ba yung aking krus? Maaaring ito ay tao. Baka kasama mo ito sa bahay. Krus mo siya. Maaaring ito isang karamdaman na dinadala natin sa mahabang panahon. O di kaya isang ugnayan sa kapwa na alam naman nating mali, pero krus natin siya. O baka isang pangyayari o sitwasyon sa iyong buhay na tinuturing mong krus. Iniiwasan mo ba yung mga krus na yon? Inaalagaan mo ba ang taong may sakit na siyang tinuturing mong krus? Minamahal ko mga kaibigan, lumalapit lamang tayo at napapalapit lamang tayo sa ating mahal na Pong Hesus Nazareno kung tunay kang yumayakap sa iyong mga sariling krus. Kung ikaw ay nagkakaroon ng buhay pagtitiis, yung sakripisyo mo inaalay mo sa Panginoon sapagkat hindi mo binibitawan ang krus mong binibitbit. Minamahal ko mga kapatid, narito tayo sa dambana ng Quiapo upang magpatulong sa ating mahal na Poon na pasanin ang ating krus. May kanya-kanyang krus tayo sa bawat isa. Hindi tayo pare-pareho. Huwag ninyong iahambing ang inyong krus sa ibang tao. Hindi yun tama. Meron kong krus na talagang nakalaan sa iyo, na sakto sa iyong balikat, na sakto sa iyong buhay. Hindi tayo pwedeng magpalit-palit ng krus. May krus na nakalaan sa iyo upang maging daan mo patungo sa kaligtasan. Iharap natin sa Panginoon ang ating mga sariling krus. Iugnay natin ang ating krus sa krus ni Jesus. Ipamalas natin na tayo nagbubuhat ng krus sapagkat tayo nananalig, sapagkat tayo'y umiibig. Hindi tayo duwag para bitawan natin ang mga krus na ito. Si Jesus ba? Nakita ninyong bumaba sa kanyang sariling krus upang ito'y talikuran? Namatay siya kasama ang krus. Ngunit sa kanyang pagkamatay, ito ang nagdulot sa kanya ng tagumpay sa piling ng ating Amang nasa langit. Sabi nga po nila, kapag may krus, malapit kay Jesus. Kapag may pasan-pasan na krus, may tiyak na kaligtasan kasama ang Ama.
Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag nawang maduduwag na harapin ang kanyang sariling krus sapagkat ito ang kabilin-bilinan ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sino mang nais na sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. At yun lamang ang paraan upang sumunod sa akin. Tayo ang bayan ng Diyos. May krus man sa ating mga balikat. Tayo pinupuspos ang biyaya ng kaligtasan ni Jesus. Amen.